Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Cecilia, Pray for us. Saint John Baptist de La Salle, Pray for us. leave Jesus in our hearts Forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Broadcasting, though no one's listening. Transmitting at 847 feet above everyone else. 24 hours, 7 days a week of the best music from the heart of the islands in the Philippines, Bohol. This is B92.7. The following is a paid block time program. The announcements, pronouncement of the host do not reflect nor represent the station. As a paid block time, B927 FM is not a participant of this foregoing program. Please be advised. Kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Bohol. Kasayuran, ang programa nga mohatag og kasayuran kabahin sa pagigbisog nato sa kalinaw. Kasayuran kabahin sa kalambuan nga atong gipangandon. Walay kalambuan kung walay kalinaw. Walay kalinaw kung walay kalambuan. Kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Bohol. Kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Bohol. Ug karon, ania ang tindubala ni baong programa. Bisag asa kadapi niining kalibutan, dili nimo kini malaksi sa imong handurawan. Ang pagbalik sa Bohol, kanunay mong ikahinaman, aron ikahimaman ang imong kaigsunan. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. Sa inyong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitin. Ingawon ka sa kanunay, sa matang istang kalamay, sa pinagkises nga lamian, ug sa labunga kinampay. Sa puting kapaybayunan, dagat nindot nga kaliguan, ahid lawon ka sa lukon, sa alimang og lambay. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. sa pagkatulong, kanunay mong ginawa. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik, balik. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitin. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitin. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitin. Balik sa Maadjong buntag Bohol, maadjong buntag B92.7 FM, maadjong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga probinsya dinha sa Siquijor, Negros, Cebu ug Leyte. Maadjong buntag ninyo tanan, matana. Ni anak pod kita sa kasayuran para sa kalinaw ug kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Unsa adlawng Lunes karon. Ato ning gigahin sa mga
issue o concern sa atong mga katawhan. Unsa karong adlaw ato ning yahin para sa atong local amnesty board para sa atong mga kauban sa reforma o mga kanhing rebelde. Unya naatay guest karon gikan sa local amnesty board o mapagajay pag-abot ni Nicole, Ma'am Nicole Alinob. Pahalo na sa mo greeting sa ako. Pahalo na sa Ma'am Nicole. Unsa ako sa i-greeting tanan nga nagpaluyo ning atong programa. Okay, sa dili pa. Ako sa tagaan og dakong pasalamat ang atong labaw makagahom nga gitagaan pa kita og laing grasya sa kinabuhi o at gigahinan pa kita og laing grasya unsa na laing adlaw ug laing pagpanikay-sikay nato o atong dakong pasalamat sa atong labaw makagahom. Ingom na usab mangayo pud kita og kapasayloan sa atong mga kakuwangan ug kalapasan diha kaniya og sa isika ingon og ato pod pangayoon ang kapasayloan sa pagbuhat sa dili angay buhaton ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. So og atong pagampo nga sa kanunay idya kitang ampingan sa atong mga adlaw-adlaw nga buluhaton dili lamang kami dire ug di tanan sa atong mga nagpaminaw ug sa atong nagpaluyo ning atong programa. So daghang salamat ug maadtong buntag. Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labang makagahom sa dili pa ato sa magpaila og initial nga greetings ang atong kauban diri ang atong bisita karon gikan sa local amnesty board si Ma'am Nicole. Ma'am Nicole? Okay, Sir Ben, maayong buntag. Pasensya kay na late tagamay kay dugay gid ko kasakay gikan dito sa Wisdom School. So, sa tanang tigpaminaw sa atong station, maayong buntag. Sa Tibuok, Bohol, maayong buntag. Og Sir Ben, akong i-greet ang ang central office, Sir Ben, ha? So, akong i-greet. So, maayong buntag pod sa among National Amnesty Commission Central Office nga gipanguluhan sa ato ang commissioners si Attorney Jamar M. Colayan and Attorney Sermi L. Ayuyaw, and of course with the chairperson si Attorney Leia Tanodra Armamento, and to all local amnesty boards nationwide. Maayong buntag og sa akong kauban nga secretariat si Miss Ella and si Miss Ritzel. Good morning mga ma'am. Mata na mo, charot. Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labang makagahom, atong pagpasalamatan daan ang tanan nagpaluyo ning atong programa ug atong itimbaya. Kay kung dili kung wala sila dili mahimugso ning atong programa. Una, ang atong Provincial Government of Bohol o PGBH Bohol, siyempre sa pangunguna sa atong batan-on maabdi kog kugihan nga gobernador Erico Aristotol Omintado. Kugihan kaadto ni kay bisag Sabado, Domingo, patigayong gyud sa pagserbisyo sa atong mga katawhan. So ang ijang kakugi ubanan pod sa mga kakugi sa ijang mga kauban sa buhat. So maadjong buntag po ninyo diha sa atong mga driver, sa atong mga security ug mga kauban hangtod na ngadto sa pag-adto kung asa man padulong ang atong gobernador. So maadjong buntag ninyong tanan. Lakip na ang kapika sa kinabuhi sa atong gobernador, ang atong First Lady din sa probinsya sa Bohol. Same time, Congresswoman sa Segundo Distrito, Congresswoman Baniza Banban Cadorna Omintado. Maadjong buntag kong og sa tanan nga mga kauban sa buhat diha og ang mga kauban po diha sa timok sa Panimalay. Maadjong buntag ninyong tanan. Og syempre ang atong sanggunian panlalawigan member sa kinatibukan sa tulo ka distrito gipangunahan sa atong Vice Gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr. Maadjong buntag Vice Gob og sa tanan staff diha sa imong buhatan og ang sa kinatibuk-ang staff pod sa atong sangguniang panlalawigan member. Dili na nako usa-usahon ang atong speak kay tulo ni ka distrito plus na apay ex officio, so atong lukop na pagtimbaya og pasalamat sa atong sangguniang panlalawigan member. Og syempre sa atong nagpahalo na ini sa kahanginan, unahon na nato ang atong B92.7 FM nganong naata sa radio ug naata sa Facebook Live. Sa duha ka Facebook Live nato, Abante Bohol Radio on Facebook ug sa BSN Bohol Facebook Live. So maadjong buntag diha sa control room si Raymond Jizra Gana Center nito.
alias Dirty Bob. Oy, Dirty Bob, maadjong buntag ug salamat sa imo pagkalunay ni sa kangina. Ug sa kinatibukan dinhi sa B92.7 FM ug sa Gerizonic Building, maadjong buntag ninyo tanan dinhi. Ug syempre kauban sa pagpahaluna ini sa kanginan ang atong Provincial Information and Media Office o PAIMO, gipangunahan sa atong Chief of Staff diha sa Kapitolyo si Attorney Pilipina Azoy Piolio. Maadjong buntag diha, attorney. Lakip na ang kapikas nimo sa kinabuhi o sa pagka attorney og mayor diha sa Lila, Mayor Jade Piolio. So maadjong buntag Lila og ang atong mga kaubanan diha sa PAIMO ug syempre ang nag-administer niini si Mark Anthony Ibasco Pernia. Maadjong buntag Sir Mark. Ug sa tanan ng mga nag-monitor o monitoring team sa PAIMO si Ma'am Sheila, maadjong buntag. Oy, nag-monitor na ni karon. Og sa kinatibuk-an diha sa mga kaubanan diha sa PAIMO, maadjong buntag ninyong tanan. Syempre, ang naghatag og kinabuhi nini ang atong Provincial Cooperative Development Office. Gipangunahan sa atong head si Ma'am Maricar Puentes. Maadjong buntag diha, ma'am. Og ang akong mga kauban pod sa pag-host ni ining programa ha. Nahon ako si Sir Larry Evangelista, ang atong cooperative specialist 2. Maadjong buntag Sir Lar. Nagbiyahe na ni karon og padulong na ni sa atong buhatan. Og syempre ang usap pa nato kauban dere si ang atong executive assistant sa atong gobernador sa agrikultura nga nakabase og nakaangkla sa PCDO si Sir Hill Bungato. Maadjong buntag diha Sir Hill. Oy, mata na. Og sa tanan nga mga kaubanan nato diha sa PCDO, ang atong mga kaubanan sa opisinahan, ang support group og syempre ang atong mga sedo nga way kakapoy nga sa paghatag og serbisyo diretso mismo sa atong mga konstituente o sa atong mga katawhang bulanon diha sa ilang field o sa ilang area nga gikasakupan. So maadjong buntag diha sa atong mga Community Empowerment and Development Officer o SEDO nga naa karon sa ilang mga linya o sa ilang mga area. Di na nako usa-usahon og amping sa kanunay sa inyong adlaw-adlaw nga buluhaton. Ay, Lunes apit sa 3 man di ay karon. Naani sila karon sa on the way na ni padung sa atong buhatan kay adunay meeting karon og atin DTR pod karon. So maadjong buntag ninjong tanan. Og syempre ang atong pang mga regular listener sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol, atong itimbaya. Og pasalamatan daan ang atong gikan diha sa Distrito 1 diri sa Panglao hangtod na ngadto sa Tubigon, lukop nga pagtimbaya og maadjong buntag ninjong tanan dinha. Syempre ang nag-inusarang syudad nato sa Bohol sa ang niya nakaangkla sa niya nakabase sa unang distrito sa probinsya sa Bohol, ang Tagbilaran City. Maadjong buntag Tagbilaran. Og syempre sa segundo distrito gikan diha sa Clarin hangtod na ngadto sa Kabaybayunan, Kaislahan ining CPG o Carlos P. Garcia og sa mga kasikbit nga mga lungsod nga adunay baybayon, adunay isla og sa mga kabukirang parte po diri sa Daguhoy ug Danau. Maadjong buntag ninyo tanan. Oy, atong Sabado didto ang team sa PCDO ug sa DSWD didto sa Barangay Malingin o sa isla sa Malingin sa Bien Unido. Nagpatigayon kita, naghatag kita og atong gisuportahan ang atong taga DSWD sa SLP program. Naghatag sila og Sustainable Livelihood Project sa atong mga mangingisda diha sa Barangay Malingin. So maadjong buntag ninyo tanan diha og mga kasikbit nga mga lungsod sa mga kaislahan og sa mga kabaybayunan. Og syempre sa atong Facebook Live, ato daan pasalamatan ang tanan nga nagmonitor nato sa atong Facebook Live. Og unsa na lang usa-usahon nato nya ato sa pangadyoan og mainit pagtimbaya ning atong mga kaubanan. Tiyalig na apay mga igrit nila. Ni ana ang kauban sa Secretariat sa Lab si Ma'am Ella. Ma'am Ella? May buntag sa tanan, ako si Ella from Local Amnesty Board Bohol. May buntag sa tanan-tanan nga naminaw sa Local Amnesty Board Bohol ug sa tanan pa mga Local Amnesty Board sa tibuok Pilipinas ug sa National Amnesty Commission ug sa mga taga PCDO sa tibuok Provincial Government of Bohol. May buntag sa tanan. Okay, Ma'am Nicole, talig na pa yung mga nakalimtan i-shout out, i-greet diha. Shout out ko og i-greet na kong mga friends nga workers sa Provincial Government of Bohol. Okay.
ang atong ako ang karon ang atong topic pagkabahin sa unsa nay panghitabo, unsa nay update sa gipatigayon nato nga pagpatigayon para sa atong mga friends rescued or mga kauban sa reforma para sa ilang amnesty. O nya sa dili pa balikon siguro nato kanus ani nagsugod og balik kay murag taud-taud nati wala hibaw sa atong mga katawhan nga naa di ay tay naa di ay tay local amnesty board o unsa may buhatonon ini ug nganong ni ani sa atong probinsya sa Bohol. Ma'am Nicole? Okay, Sir Ben. So, dinhi sa atong probinsya sa Bohol, nagsugod ang operation sa Local Amnesty Board Bohol is March 2025. So, pero sa ato ang nasod, katibukan, nagsugod ang operation sa mga different local amnesty boards sa tuig pa nga 2023. So, sa akong pagkahibaw, ang Bohol ang murag last nga nagsugod sa operation, Sir Ben. So, sa pagkakaron, nag-end naman ang receiving sa amnesty applications ni adtong March 2026, Ma'am Ella, sakto ba ko? March 13, 2026. Mao to ang cut-off date sa among pagdawat sa mga amnesty applications. Sa pagkakaron, ang Local Amnesty Board Bohol na ay nadawat. Excuse me, ma'am. Bot pasabot, sukad adtong Marso, hangtod karon di wa na mo mudawat og mga aplikant. Yes, sir. Wala pa mi nagadawat tungod kay adto man na end ang balaod nga gihatag nga cut-off. Gihatag nga cut-off sa ato ang presidente. So kami sa among pagkahibaw pod sa amo base sa amo ang meetings and previous mid-year assessment, President BBM will extend the receiving of applications sa amnesty. Atong i-extend ang pagdawat. Pero sa pagkakaroon nagahulat lang mi sa ihatag nga permado nga dokumento nga kami magadawat pag-usab sa maong application tungod kay dili isa mi magdawat nga wala pay notice or memo para dili mi maka bypass sa amo ang mandate. And sa pagkakaron, ang amuang nadawat nga amnesty applications sukad March 2025 until March 2026 is 212 amnesty applications from the CPP, NPA, and DF. So ang Local Amnesty Board walay nadawat nga applications gikan sa RPMP, RPA, ABB, sa MILF o sa MNLF, only the CPP, NPA, and DF. Dinhi sa Bohol. Dinhi sa Bohol. 212 applications, Sir Ben. Kay wa may kuan din wa may abusayap og kuan nahurot man unja wa pud tay RPA EBB ang RPA EBB kuani usa ni ka grupo sa kanhi pod rebelde nga mi buak or mi buwag sa CPP NPA. So gi-recognize pod ni nga usa sila sa mga rebelde nga gioperan pod og mga amnestiya. So pero sa dinhi sa Bohol umikabat og pila 212, sir. So 212. Unsa ang nakarehistro or naatay numero nga sa mga kanhi o Prince rescued or mga former rebels nato dinhi pila ang kuan? Pila ang listahan against sa nag-claim? Kuan, sir, sa ang amo ang data nga nakita namo from OPSWD, sir, nasa 400 plus. And I think currently gina-update pa pud nila na karon. So katunga ra ang kuan karon, katunga ra ang nag-apply. Yes, sir. Kay katong mga previous nga amnesty intakes namo and orientations, dili tanang members sa FR or kauban sa reforma group dinhi sa province mo avail or mag-apply sa amnesty tungod kay ang ilahang reasons kay they are kanang nada sa JAPIC. Second is, some of them po nakadawat na og pardon and amnesty sa mga previous nga mga presidents, mga year 2000 or 19, nga na sir, mga 2000s, early 2000s. So, ang abot pasabot, katong uban, naa na sila mga gibuhat nga parehas susama ni ining Local Amnesty Board. Oo, kaniadto, Sir Ben. So, ang karon ang sa ato, pila? Sa ato, 212 ang naka-apply. Dini sa province sa Bohol. So sa tibuok Visayas, Sir Ben, ang nag-apply is
3,805 applications nga ang nadawat sa tanang local amnesty board sa Visayas. Sa Luzon pod na atay 5,968 applications. And sa Mindanao na ay 6,457 applications. So sa kinatibukan na ay 16,230 amnesty applications na dawat nationwide. Pilay gani target? Sa kinatibukan? 10,000, Sir Ben. 10,000? Oo. Nga, pila na ng 16,000? 16,230. Di na ko pwede mag-apply dahil. Lapas naman sa target. So, bot pasabot ka ng, pamanjud ka ng 16,000, dili pag yun na ang bot pasabot nga makakuan tanan, ma-approve tanan. Yes, Sir Ben. Kay moagi pa man na siya ka ng initial and final processing sa application. So, sa pag-apply gani niini, unsa gani ito yung mga kinahanglanon, unsay mga sa tanaw nato nga pwede nato ng dawaton ra. Okay, so ang unang buhaton ni pag-apply, mag-provide atong Form 1, which is the amnesty application form. So, i-fill out tanan mga necessary informations nga need fill upan. So, ang pwede ra jud pod nga maka-appel is katug yung tinuod nga former members sa CPP, NPA, NDF, and members of MILF, MNLF, and RPMP, RPA, ABB. So, dinhi sa province sa Bohol, former members of the CPP, NPA, NDF ang ato ang ginadawat nga amnesty application. So, pag humanog apply nila, mag-provide silang mga IDs, proof or certificate of affiliations, and mag-provide og mga court records kung aduna sila yung mga kaso nga gi-file against nila tungod silang mga political beliefs. So, katong mga even the dismissed cases are pwede filean og amnesty, the ongoing and pending ones pwede pud siya. Mo na ipinakaano na to. Priority, especially those cases nga pending pa sa mga courts. And then after that, pagdawat na mo, amuan na silang i-verify dayon sa atong mga verifying agencies such as NBI, DOJ, OPA-PRO, AFP, PNP, and courts. So, after ma-verify sa tanan nga mga verifying agencies, Sir Ben, amuan na silang schedule, among i-recheck ilahang mga case folders if kana nga applicants ready na ba for conference or dili na need i-conference because naatay duha ka asa mo sa local amnesty board among gi-categorize, Sir Ben, na ay among gi-divide ang mga applications nga need pa i-conference and mga applications nga no need for conference diretso na sa resolutions. So, sa pagkakaroon ng Local Amnesty Board Bohol, we identified 75 amnesty applications ready for resolutions. So, katong 75 ka buok nga ready for resolution, nakapag-draft nami og mga resolutions, initials, and napacheck na po namo sa lawyers sa National Amnesty Commission. Yeah. After ma-finalize ang resolution, sir, amuan na silang papirmahan sa mga local amnesty board members from the AFP, PNP, DOJ, IBP, and PLGU. And then after that, amo silang i-transmit sa national office, and then ang national office na pod maghimo og final verification. So dinhi sa local amnesty board, mga initial verification na ni sila, pero dili pasabot nga initial verification, dili tarungon og verify. Kay murag first kung sa og magpa-check up sir, ang dito sa National Amnesty Commission sa Central Office, second opinion na sila. Ana finalizing na yan. If ever makita nila nga they are kanang eligible and they will endorse this for amnesty, so ila nang ihatag sa Office of the President, and then the Office of the President na mag-route sa mga signatories and other documents needed for the approval ng signatory of the President. Subot pasabot final say ini ang presidente. Yes, sir. Pero na endorsement magagikan yes, sa from Local Amnesty Board and from National Amnesty Commission nga endorsement. So sir. duha ka endorsement, i-endorse din sa local, i-endorse. Nabay posibilidad nga wa ma-endorse din sa local nga mo-approve gyapon dito sa national? Yes, Sir Ben. Naanay possibility, and I think it happened already sa other lobs.
kay siguro na ay sa amo ang pong kuan, sa amo ang level sa Local Amnesty Board Bohol, makita na mo nga possible na mahitabo nga dili ma-endorse for approval, but pag abot dito sa National Amnesty Commission, they will consider the papers and the documents. So they will endorse for approval to the Office of the President. So dili lang kay di sila madismaya kung dinhi sa Bohol dili sila tagaan og kanang amnestiya unja, pero i-forward pa di ay gyapon. Yes, So sir. pag kahuman sa dinhi sa deliberation dinhi sa Local Amnesty Board unya ipasa ni bisag dili sila i-endorse, ipasa gyapon ang ilang gipile nga documents ngadto sa national. Yes, sir. Ang final decision is from the National Amnesty Commission Central Office. Sa pagpasa padung sa president. Oh, sir. Okay. Yes, sir. So daghan di agian gihapon, oo. Pero wa pa sa gikaingon na kaganina kay ang atong nakita 200 plus ra ang atong applicant. Unsa ang atong sa pagkaybaw gani nako mas more than sa 400 pa ang naa nga na-record ang atong OPSWD, pero sa pagkakaroon gi-update man kanila. So kung diha katunga ra unsa may tendensya ba nga katong kining mga nag-apply karon wala pud sa record sa OPSWD, naabay nga na nga ako ana. In our cases, Sir Ben, Sir Ben, kay kanang nag-apply na mo nga wala pa dai sila records from the OPSWD, kay nahitap sila kanang proper agency o kinsa nga agency Ang ilang surrenderan. Doolan, oo niya. During sa orientation, ato na ko na-identify nga wala pa din sila official oath, Sir Ben. So, na-tendency nga na, Sir Ben. But, I think, nag-ongoing na po ilang mga CDRs right now. So, kanang 200 jud miagi ginakaroon sila og CDR. Japik ang uban. If sa, sir, 100% dili tanan ang naay JAPIC and CDRs. Nga naman. Maupod ang ilahang kuan, ang JAPIC, Sir Ben, dili tanan tungod kay ang lain gusto magpa-CDR, pero based pod sa amo ang verification sa mga applicants na mo, dili nailain nga applicants nga dili na ganahan magpa-JAPIC for their personal siguro nga reason, Sir Ben. So wala na pud mi nang nagdig-deep Unsa why din kanang dili ba na sila kuan, dili ba na sila di ba na requirements gyud sa pag-file nila sa amnesty. Actually, Sir Ben, requirement pero dili siya ingon nga prerequisite nga dili maka-proceed for the next processing. We validated that one from our chairperson kay kami din sa Local Amnesty Board na ami applicant nga dili sila gusto magpa-JAPIC for their personal reason, so we cannot force the applicants to proceed sa adto nga processing kay ilaha man po ng choice. Wala may force nga dapat buhaton or kuan. So, ang mahitabuan na, sir, ang giingon sa ato ang chairperson and the commissioners of the National Amnesty Commission, they are still eligible for amnesty if they can provide proof of affiliation. Ang first is based sa ilahang mga filed cases. So, ang most cases nga naka-filed against them is na verify man sa information sa case nila, sa case records, that they are members of the terrorist group or the CPP-NPA in DF. That one, kana lamang nga document is pwede na gamiton as a certificate to justify their affiliation with their leftist group before. So, dako na to siyang tabang, or if naa sila yung mga certificates before during sa ilahang kuan, membership, pwede nila i-provide sa AMUA. And then, katupong mga wala pa po, wala yung mga kaso, Sir Ben, ka naman tayo applicants nga, no-known cases, na ngayon mag-assistance from the AFP, specifically the 47th Infantry Katapatan Battalion, to provide a certificate of affiliation sa walay mga JAPICs. Pwede mo hatag bud sila. Maka-provide ang AFP sa ilahang mga na kuanan na pod, mga applicants na naila nila. Na sila records. Na sila dossier. Pwede pala yun. Pwede di ito. Unja, katong mga no-known case, unja, pag file nila na ADI.
Ay, oo sir. Naay nahitabo nga na sa ato din sa Local Amnesty Board Bohol. Nag-file sila ga amnesty applications upon verification from the NBI pa lang na naka-reflect dito ang mga cases nga naka-file sila ha. So ang nahitabo after adto, nag-request mi sa mga courts. So court records, if those cases filed against the applicant is nahitabo or nabuhat tungod silang political belief, kay naa naman na sa information sa case. So if private ang ilahang victims alang kaso, amo pa nang i-verify then if ever jud nga private gyud ang ilahang victims during sa pagbuhat sa crime, it means dili gyud siya eligible for amnesty. So naa po tay cases nga naay kaso og naay personal crime, Sir Ben, and naapoy crime committed because of the political beliefs. So unsa may mahitabo So ang ana? mahitabo, Sir Ben, ang amuang i-process is katulang case or crime committed because of the political belief. Katong crime committed tungod sa personal nga pagtuo is as is lang, Sir Ben, dili na namo siya hilabtan tungod kay iyahan naman tong commitment outside the belief sa ilahang pagka-member sa leftist group. So pagkahuman na sabta nila nga naa di sila kaso, nabay tendensya nga di na sila mo padayon or atras sila pag naa sila masabta nila nga naa sila kaso nga private kay ang mahitabo gani ini ang i-process ra sa lab katuramang ilang kuan sa pagkarebelde. Nya naay personal ang case kay unsa masabta nila nga kay mo manggihapon bisag amnesty na sila sa ilang kaso sa pagka-rebelde, pero ang ilang kaso nga personal, pwede gyapon sila dakpon o ipriso. Yes, Sir Ben. So, ang mahitabo ana, Sir Ben, we will coordinate with the applicants if unsa ilang decision. But sa amuang end, sa Local Amnesty Board Bohol, amuag gyapon nang i-continue ang ilang papers. Papers. So, dalhon gyapon na, i-forward gyapon na sa national. Pero na, may mga tendensya na, mga cases nga nga may atras or wa na mo padayon. So far, wala mampud, sir. Sa 200. Oo. So ang kanabang 200 tanan na orient sila sa proseso gyud nga Oo, yes sir. Pero sa pagkakaroon ka ng 200 pod, dili na pod reachable tanan, murag out of coverage areas na ang lain nga applicants. Na yung mga siguro sa information nga naibaw nila nga uy na amon day koy kasong ang uban siguro pod tingalig nagpay lang para masabtan ngo na unsa ka kuan ka law mang ilang kaso. Pwede pa ba? Possibly sir, mo gihimo ra bitong channel ang Amnesty Board for pwede pa ba kay naamang koy mga kuan mga panghitabo nga ang uban before pa misud og sa kalihukan naa nay mga gitago ang mga kaso nya dito syempre ang tan-awon po dito sa Pikas kung ang ila lang eagerness nga mo apil sa kalihukan mo tanan nga unsay ipabuhat mo buhat so nadugangan ang ilang kaso sa kaso na sa kalihukan pero pag digdi adto na day mga kaso ni daan sila nya di man lagi maka-amnesty ang Pika so buhi pa na sa gobyerno nga kaso so ang mahitabuan na karon siguro ang uban pagkaibaw uy na amon ko buhi man ditong akong kaso nya unsa na mga kaso nga related sa kalihukan nga mao'y dawaton sa amnestia ug akatong dili dawaton unsa mang mga kaso. So example no sa mga crimes nga eligible for amnesty is first rebellion or insurrection, Sir Ben. So naka-state naman adto unsa ang nangakaso so obvious rebellion. And other common crimes such as murder, proceeded murder, attempted murder, homicide, proceeded homicide. But katong mga common crimes nga murder and homicides, dapat naka-state didto sa ilahang case records nga ang ilahang commitment is because of their political belief or they are members of the CPP-NPA, NDF. And ang ilahang mga victims or ang mga victims are mga state agents or mga men in uniforms. Tungod kay if dili manggod mahatagan or dili makastand nga kana nga kaso committed because of the political belief kantahay nakabutang adto dili man in uniform ang ilahang victim nya gi-claim nila
nga kanang kuan daw especially if na ay private complainant adto na kay amo mo po ipatawag ang mga private complainant for deliberation as well, and then different deliberation for the applicants kay adto man mo sulti of kinsa ang mga victim based sa istorya sa complainant. So if na ay times nga ang wala naka-state sa case records nga ang ilahang membership is from the leftist group, during sa conference ana i-admit or i-oath tanan sa applicant nga iya jung gi-admit nga ang ilahang komisyon og ilang pagbuhat sa mga crimes is tungod silang political nga pagtuo with notary or witness from authorized answer. How about kung ang sa una, sa akong pagkaibaw sa Pikas, sa akong pagkaibaw. Sige, sir. Kay mura dito gikan sa ila. Kaya pagkaibaw sa Pikas, naamang mga kuan nga private. Pananglitan kanang gitawag nilag PML o kanang landlord. Oh, di man sila men in uniform pero maunay mga target pud nila pananglitan naa sila'y gitawag nga kanang parusahan or kanang ilang ikuan ang hustisya sa gibuhat sa landlord. So di ba apil na kanang murder sa usa ka landlord or usa ka politiko? Apil ba na? Di man men in uniform ang isa ka politiko. Pero ang commitment ato sir gibuhat tungod sa ilahang pagka-member sa kuan. Okay. Dapat na sila dapat mahatagan nila proof nga ang ilahang commitment ato nga crime pagparusa sa katong landlord is tungod silang political nga pagtuo. Naa ba sila murag kanang murag tawag ana. So pwede to appeal to sa if maka-provide sila, maka-establish sila proof, strong proof, and sakto gyud kanang if tinuod gyud yung gisulti nga ilang gibuhat tungod silang political belief. Otherwise, denied if dili gyud nila ma-proof. Pananglitan kanang mga collateral damage pananglitan. Excuse me. Dihay gibuhat silang ambush. Unja sa ambush sa ilang sa gisakyan sa militar o sa pulis na ay civilian didto nga na-appeal nya. O kadto ang moreklamo or pananglitan na buhi usa to sa mga witness or moreklamo unsa man tong ilang kaso adto? Na sila civilian kauban sa sakyanan during sa ambush. So ang complainant is katong private. Oo. Kuan sir, if ang mga namatay, if ang mga nakalas is mga men in uniform, pwede gihapon. Pero if katong private nga ay katong private individual nga kauban sa mga military, kato ang nakalas or kung nakalas to or og sa iyaha, ang pamilya adto mo misumbong. Pamilya adto ang musumbong, private na to siya nga crime, Sir Ben. So dili na to ma-appeal sa depende kung saon nila pag during sa deliberation, Sir Ben. Kay naam good collateral damage gitawag kanang na-appeal lang. Na-appeal lang. Mo bitaw maglikay ko na sila pananglitan na ay kanang construction firm nga ilang na ay mo sukol nga gwardiya. Oo, na ilang na kuan pod na napatay. So ambot kung unsa bay tawag ana nga kasuha kay kanang ilang tungod sa di muhatag og revolutionary tax, ila ng raidon, ilang sunugon nga naay misukol o appeal ba na siya or dili na qualified sa mga kaso? Qualified, sir, if kanang yung gingon example nga dili maghatag og revolutionary tax. Mag-arson sila sa mga sa building, sa equipment sa maong establishment. Qualified na siya. Qualified basta maka-provide sila nga ila tong gibuhat tungod kay kadto nga establishment wala naghatag og revolutionary tax nga mo'y maka-fund unta sa ilaha pero wala man sila naghatag sa tax, so mao to. Or naatay nga na, Sir Ben, case akong paghinumdum nakabasa ko og applicants pero naka-state man gud didto sa case record nga ang gibuhat tungod kay wala naghatag revolutionary tax, and then katong mga accused are members of the CPP and PNDF, so kato daan nga record katong case record nila daan for eligible for amnesty, Sir Ben. Pwede. Liban na lang kung may na sunog ra or kung may napatay. Same thing, Sir Ben, basta, Same thing, basta maka-state dito nga members sila sa terrorist group.
So wide ang coverage di ay. Oo. Basta gibuhat to nila sa pagkailang pagka-rebelde. Oh, yes, Oo. Sir Ben. So mao dito. So sa pagkakaron unsa na may status anang atong 200 plus? So sa pagkakaroon ang 212 ang 75 na tag na mo sa Local Amnesty Board Secretariat as 4 resolutions. So 7 resolutions na ang na-draft na mo last week. So ongoing pa ang pag-draft sa other resolutions. And then ang isa na mo ka secretariat si Ma'am Ritz, siya ang na-assigned for communicating the applicants katong na mga lacking requirements. Kaya dili man mi ka-proceed if na kulang maka-proceed mi little by little but not the holistic nga process nga mapasa na mo sa central office. And then right now this month we will probably mag-finalize mi this week sa schedule sa amuang case conference. So nakapag-case conference ng Lab Bohol last April, so it needs further deliberation pa man. So we will schedule again. And then, naambapod tayo lacking kuan Ma'am Ella no from the PNP verification. So we will wait for the PNP to provide the verification slips. But the National Amnesty Commission lawyers pod nag-assist namo to verify in OPA Pro Sir Ben Kimrag. Wala man goy OPA Pro din sa Bohol. So nagpatabang nila for the verification. So sila na lang daw dito sa OPA Pro mag-verify. So kanang pila to? 212. 12. Pila ang naanay resolution? 7? 7, Sir Ben. Unsa may sud ining resolution? Ang resolution is kung ano na ko i-generalize. Ang resolution is resolution for denial and resolution for approval. So naanataan ang duha, Sir Ben. So pasabot ani ang Local Amnesty Board Secretariat level can endorse to the National Amnesty Commission without deliberation or case conference. If nakita na mo nga dili siya eligible, ang stand pa lang daan dili siya kanang strong, dili mo pasa sa among level na sir, there's no need for deliberation, especially if they applied personally at the office or during intakes. Unsa kanang naadyoy mga kaso pod nga mga private? Nga dili eligible for amnesty, automatic sa among level din niya. Wala sa existing case nga tungod sa ilang pagka-rebelde, we will dispense that for denial, Sir Ben. Sa 200 plus. Sa tanaw na to sa 200 plus, pila ka ang naay mga ingana? Sir Ben, dili ko maka-specify pero naate ingana nga mga cases. So daghan jud dili makakuan pod. Dili pod ko kay bog daghan ba pod sa kadaghan na basta naanay ingana sir nga instance gud nga ingana. Sige, ako sa ni pasudlon. Ela, sunod na ikaw. Ako sa ni pasudlon ning nasa atong Facebook Live si Ana Marie Kabayag. Good morning, Sir Ben, Ma'am Nicole og si Ma'am Ella. Good morning. Naani sila karon sa opisina si Eduardo Pilante. Good morning, Sir Ben. Og sa imong mga bisita og sa si Diani sa Katarman Dawis Market Vendors Association. Eduardo Jr. di pa rin basay. Maayong buntag, Sir Ben, og sa mga bisita. Abanti sa kanunay. God bless Bohol. God bless. Si Eduardo, ato ning chief nurse o head nurse diya sa Aloon Hospital. Maayong buntag po diya. Eduardo, di pa rin. Onja si Ella man diya ni. Si Ella Banyok is watching. Di adire. Og si Marvin Dagangon. Sa kuan siguro ni sa Katigbian. Good morning, Sir Ben, og sa imong bisita pa shout out di ay og happy birthday ni Sir Mark Anthony Castro, Solid Abante Bohol. Mark Anthony Castro, happy birthday dia. Kaila mo ini Nicole? Wala, Sir. Okay, maadjong buntag ninyo tanan diha og sa tanan pang wala makakuan. Okay? Ma'am Nicole, unsa pay atong wa mahisguti nga kinahanglan inyong hisgutan? So, sa among tanang applicants, sa mga naminaw nga applicants, yes, tag na inaminaw karon. Later, this month, we will contact you. I think last month, nag-start nagyud og contact si Ma'am Ritz sa mga applicants. No, I hope nga mo cooperate lang ta para mo padali ang processing nato, especially those nga lagyo dili gyud mi makaadto tungod sa lagyo. I hope maka-provide og mga documents through online or text message
through messenger or email. We will appreciate you for your maka-appreciate means if mo reply mo response mo na mo para pod mapadali, and katupong nakalimot nga nag-apply di sila sa amnesty. Grabe mo nakalimot mag-apply. Naaday nga na. Naa sir, tungod siguro pod kay atong mga applicant siguro to nga mga senior sir ba. O yan, nakalipat siguro nga nag-apply sila sa amnesty. Sabta lang po ang amo ang tig-communicate ninyo, dili lagi na siya scammer. So ang among gigamit is Local Amnesty Board Bohol ha, dili na siya scammer mga applicants, tinuod na siya. Local Amnesty Board Bohol nga account mo message ninyo or mo tawag gikan na sa among opisina tungod kay we need other documents na kinahanglanon nga mga papel gikan ninyo para ma-attach sa inyong mga case folders. And then I hope libre ra po ang atong mga Local Amnesty Board members this month. Naara sila Para sa atong schedule nga case conference. Case conference. Kanang nakalimot tinuon ko. Kana bang mga atong mga KRs pananglitan kanang nagkuan naman unsay tawag ini nag-cut off naman. Katong 200 tanan ato ba to na meet tanan personal? Yes sir Ben. Sa pag-apply? Oo. So katong uban katong inyong giadtuan sa lugar. Oo. Ang lain pod katong sila dito sa office nag-walk-in lang. Bantog lang opisina. Oo. Sige. Unsa katong kuan pa? Katong siguro maminaw lang sila kanunay or mo keep in touch lang sila o labi na ang atong naay list atong mga KRs kay almost katunga ra na ang nag-apply. So naapay katunga. So kinahanglan update kung kanus aka to pwede nga pwede na pud sila mag-apply. Pero kay bawta ang uban ana murag nagkuan lang. So adyan bay kung mo naabag joy makakuha og amnesty. Sa i-share na lang ninyo sa uban nga lugar kung naabay mga ing-ana na nga kuan nahitabo. So sa update lang po din sa tibuok Pilipinas nationwide na nahatagan og 20 kabok applicants na grant na sila og amnesty. So katong mga nag-apply tungod kay they're curious if kanang mahatagan ba mig amnesty or dili. Dili lang pud ta mo jump into conclusion nga ing-ana ara siya tungod kay ang final decision is from the president, pero kami lang gyud amo na jung i-process, but it will take time gyud para mahuman ang processing kay we are first level sa local level nya national level second, and the final decision is from the president. So katong nag-apply lang for the para mahibaw-an if work ba ang amnesty nga kuan nga program, we will still process your applications the same quality sa tanang applications nga among gina-process. So and additional information lang pod katong mga if naapay gusto mag-file next time, if ma-open na ang other unsa na tawag schedule or other cut-off sa paghatag pag-receive na mo og amnesty applications, especially nga naay mga pending cases, ang Local Amnesty Board Secretariat will assist you in filing motion to suspend proceedings, Sir Ben. So di na sila kinahanglan mangita pa sila abogado or ang secretariat na mismo ang assist? Dili may maka-provide og abogado, Sir Ben, but we will assist them if sa pagpangita kay na the National Amnesty Commission suggested nga we can request from the PAW nga mag-assist sa atong amnesty applicants mag-file og motion. So but pasabot kanang tanang gyud magkuan tanan mo file need jud file og motion para sa suspend sa ilang mga proceedings sa ilang mga kaso. Yes sir, especially katong may mga pending pa nga kaso. Dili lang magsalig atong safe conduct pass ba nga gihatag, so among i-assist. Sakto kay ang uban moingon lang nga di na kinahanglan abogado. Di na diretso na naanag kay safe conduct pass, di nakadakpo di nga. Pero kinahanglan kay tingalig na apay mga nagpadayon pa ang proceeding sa imong kaso, kinahanglan masabtan sa korte para dili sila maka-issue og kanang warrant of arrest. Mao nang kinahanglan ikuan jud nimo, mo file jud ka. So unsa to ang imong panawagan kaganina? Kinahanglan
kuan sila para Oh, i-assist sila assist for the motion. So siguro this month mangita mi og naamo ko tay applicants pod nga gusto magpa-assist regarding that matter, motion to suspend proceeding. So we will find, siguro mag-request me through letter dito sa atong PAO to assist our amnesty applicants in filing their motions. So, mao na ang kinahanglan nato sa mga nagpaminaw dahil na apoy pangutana, pwede pud karon na pa tay igong oras, pero kung wala na, asa man sila pwedeng mangutana, Ma'am Nicole, Ma'am Ella, kung naatay mga contacts or ang inyong opisinahan. So, ma-contact mi ninyo or ma-reach out mi ninyo. Pwede walk-in sa among office sa Local Amnesty Board Bohol dito sa Provincial Capitol Building. Ground floor, sulod sa office sa Provincial Cooperative Development Office na atong opisinahan dito. Pwede po mi ninyo ma-contact sa among Facebook account, Local Amnesty Board Bohol. Ang name, adto, pwede mo message na mo if na mga inquiries. Pwede po sa among email. Sa itong email na to, Ma'am Ella? Pwede mo ninyo ma-reach out sa among email nac.labsecretariat.bohol@gmail.com. Nya if kanang mga walay Facebook, pwede po ninyo ma-contact through 0963-126-0387. Usba Ma'am Ella. So ako usbon sa mga mga pangutana, mga inquiries regarding sa ato ang amnesty program, pwede mo ninyo ma-contact through 0963-126-0387 ug sa among email address nac.labsecretariat.bohol@gmail.com. Nakuha na ka to? Mas basa kayo? I-notes ra ninyo. Sige. Ma'am Nicole, telig na pa yung nakalimtan dito sa inyong proseso. Sa pagkakaroon mo pa to, Sir Ben, ang among process. So I hope katong among mga applicants nga among i-reach out through phone call or text message, please coordinate with us para mampuni sa atong kaayuhan and then mapadali or ma-expedite ang atong processing for your amnesty applications. So katong nakuha na nakapag-apply na yan ang status nila karon, tanan ba kinahanglan mo agi og JAPIC, mo agi og CDR? JAPIC, Sir Ben, dili siguro tanan kay based man ni sa ilahang involvement sa kalihukan, so dili tanan mahatagan og JAPIC. Okay. But CDR is needed, Sir Ben. Unsa ganitong JAPIC og CDR? Ang CDR, Sir Ben, during before sila mag-surrender, magpa-CDR sila from the receiving unit. Nga ilang gisurrenderan? Sa AFP ba, PNP, or the PCG. So, magkanang CDR sila. Makita nila, i-admit tanan nilang mga kalihukan, kanang bigitan sa kalihukan, katong member pa sila. And then, after that, ang receiving unit mag-process for their official oath, taking or pag-surrender, and then katong nga document CDR i-attach nato sa atong case folder for their amnesty application. So regarding naman pod sa JAPIC, so ang mga receiving unit na siguro pod maka-identify if katong mga tawhana after CDR, if angayon ba sila mahatagang JAPIC or dili. Kung dili nila mataga ang JAPIC, pwede paghihapon si mo proceed sa amnestia. Oh, yes, sir. Kay unsa man lang ang purpose dai sa JAPIC, para dili siya requirements para sa pag-amnesty. Yes, sir, dili siya requirement para amnesty. Ang among requirement is certificate of affiliation, any certificate or document nga magpamatuod nga sila miyembro or naay kalimbigitan sa una sa kalihukan. That one is kanang it's a good document nga maka-provide og affiliation. So ang maka-provide man adto ang militar man? Mo to, Sir Ben, na ngayon may assistance katong mga wala iya moy JAPIC, na ngayon may assistance from the AFP to provide certificate of affiliation. So muhatag pod ang muhatag ang AFP. Okay, tingalig na apay mga last message nga nakalimtan para sa atong mga KR, sa atong mga FRs, o sa ilang mga panginahanglanon pa. Sige, go ahead, Nicole o Ma'am Ella. Okay, so ako na lang po usbon to ganina sa mo ang information nga kung asa man ninyo pwede ma-contact. Kung naamoy laing mga pangutana, mga inquiries, pwede man ninyo ma-reach out through sa mo ang Facebook page, Facebook account, Local Amnesty Board Bohol. Pwede po ninyo ma-reach out sa mo ang email
nac.labsecretariat.bohol@gmail.com. Ug sa amo ang numero sa mga walay Facebook or email, pwede man ninyo makontak sa among number 0963-126-0387. Okay, Ma'am Nicole. Mensahe pa na po. Sa tanang mga naminaw karong adlaw sa BFM, sa tanan-tanang mga taga Bohol, madyong buntag o daghang salamat. Okay, Ma'am Nicole. So, sa tanang tigpaminaw og naminaw karong adlaw, salamat kaayo sa inyong paghatag, paggahin og panahon sa pagpaminaw, pagkahibaw sa mga information gikan sa National Agency og hinaot pod nga katong if ever nga mag-open balik sa pagdawat og amnesty applications, mubalik mi dinhi Sir Ben to inform our former members of the CPP-NPA in DF nga kami mubalik na pod og laroy-laroy og kanang lakaw-lakaw diya silahang mga lugar. We will personally go to your places for you to understand and to be oriented and maka-apply mo og amnesty in your convenience. And maora to, daghang salamat og maayong buntag. Okay, daghang salamat Bohol. Unsa ugma na aghapon ta dinhi sa atong programa dinhi sa B92.7 FM. Same time ug same station. Unsa sa tanan nga nangutana ngano kung nabag-o akong tingog. Nabag-o ba ako, Ella? Yes, Sir Ben. Nag-ulitaw na ko, Ella. Si Virginia Marcaparoso is watching sa atong titipa. Oy, daghag mga KRs diya. O paghuwat lang mo sa info nga lain pod ihatag. O ingna na lang sila si kuan nga mo follow up diri sa buhatan sa lab diri sa atong opisinahan. So daghang salamat Bohol, daghang salamat B92.7 FM. Daghang salamat sa atong mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga probinsya ug sa tibuok nasod. Daghang salamat ninyo tanan ugma susamang takna susamang higayon dinhi lamang sa B92.7 FM. Maadjong buntag, Serbete Populo, Abante Bohol. You've just heard a paid block time program. The views and opinions expressed by the host do not reflect nor represent the station.